Ayan, so pag-usapan natin ang nakakagulat na mga pangyayari, nakakagulat na mga impormasyon, nakakagulat na mga revelasyon, no, sa pagitan ng mga opisyal ng ating pamahalaan, no, particularly sa Department of Justice at sa Bucor. Ayan. So, unahin natin yung nangyari sa anak ni Boying Remulla. So, hinuli nga, no, ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang anak ni Boying Remulla sa pagkakasangkot nito sa droga. Nang mahuli ay tinanggal ni Boying Remulla si PDEA chief na humuli dun sa kanyang anak. Okay, so isang questionableng bagay ito, no? Bakit niya tinanggal ang isang tao na ginawa lamang naman niya ang kanyang tungkulin, no? Ang humuli ng mga taong may kinalaman sa droga. Ayun. So, nakapagtataka. Okay. Noong panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, matatandaan natin na buo ang loob, no? Very obvious yung support ni Boying Remulla kay President Duterte. Sabi niya noon, I hate drugs as well, di ba? Tapos sabi niya noon ay hindi totoo ang EJK, okay? O yung extrajudicial killing. Pero noong si PBBM na ang Pangulo ng Pilipinas, sabi niya maraming gustong tumestigo tungkol sa pagkakaroon ng EJK. Ayan. Alright? So, iyon yung pangyayari. Pangatlo ay terminate temporarily ni Justice Boying Remulla si Bucor Chief, no, Gerald Bantag. Dahil di umano ay si Gerald Bantag daw ang suspect sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Ayan. So, ini-appoint ni Justice Secretary Boying Remulla si Katapang. Ayan. So, si Katapang po yung kanyang ini-appoint. Tapos, nangako si Katapang na gagawa ng paraan para linisin ang kung ano-ano man sa Bucor. So, sabi niya ay magde-deploy siya ng mga surveillance camera, mga technologies, yan, para sa mga securities, no? Para sa securities sa loob ng New Bilibid prisons. Okay, so meron siyang sinabing bagay na nakapagtataka. Mayroon naman daw budget ang Bucor, di umano, no? Tapos sabi ni Katapang ay pwede naman daw kumuha muna ng mga equipment, ng mga materials for security, katulad noong mga drones, yan, drone cameras, yan, and so on so forth. At meron siyang binanggit, no, ang pangalan ni Colonel Retired Rex Sage. Yan. Si Rex Sage ay kaibigan ni Katapang, ang kumbaga founder ng Innovations Philippines, no? Security Innovations Philippines, so surveillance 'yon. So kahit na ganoon, no, na founder nga, no, ang pinagtatakahan natin dito ay mayroong tamang proseso ng pag-procure ng mga ganitong uri ng mga bagay, especially na sa mga gamit ng gobyerno. Hindi to pwedeng utang muna o hiram muna o bili muna saka na yung bayad. Kailangan itong dumaan sa bidding, no? Ano nang nangyayari? So marami ang nadismaya sa ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. Dahil yung iba sabi nila ay nabudol siya ni Katapang at ni Remulla. So imagine, dati kampi si Boying Remulla kay President Duterte, tapos ngayon kampi na siya kay Bongbong Marcos. Tapos dati hindi na totoo yung EJK, ngayon maraming gustong tumestigo na totoo ang EJK.
So ginagawa ba ito ni Boyeng Rimulya upang iligtas yung kanyang anak sa drug related case na kanyang kinakaharap? Tapos hindi rin naman natin masasabi na maipaplano o paano natin masasabi na planted yung ginagawa ni Katapang naman kaya General Gerald Bantag. Bakit mayroong mga manok panabong sa loob? Mayroong mga kabayo. Okay, yung kabayo maaari nating pagbigyan sapagkat maaari itong gamitin sa mga emergency cases kung ano mang meron sa loob ng New Bilibid Prison. Pero yung sabong panabong, that's questionable. And then also yung mga ahas naman. Ano naman yung kinalaman ng ahas na yun? And then yung malaking hukay, yung malalim na hukay doon sa parang tunnel. Tapos yung mga, di ba pinagigiban ni General Gerald Bantag yung mga kubol na pinaniniwala ang kumbaga tahanan ng mga drugs. Tapos pinalitan ng panibagong kubol. Tapos naman yung mga meron doon na pinakita si General Katapang naman na mga ginagawa pang swimming pool. Ayan. Tapos mga kubol na pinapaupahan. So ang pinagtatakahan ko lang dito, ang question ko lang dito ay kung masyadong masikip na ang New Bilibid Prison, bakit nagagawa pa nilang magkaroon ng ganitong mga area? Kagaya nung parang rancho ng kabayo, tapos mga manukan, at mga alagaan ng hayop tulad ng mga ahas. Tapos may swimming pool. So kung talagang siksik na ang mga tao sa loob ng New Bilibid Prison, this should not be. This should not be. Kasi kaya nga sila nasa New Bilibid Prison, kaya sila nasa kulungan ay para maranasan nila yung mga krimen, yung mga pagkakasala na kanilang nagawa sa kapwa at sa bayan. Bakit parang namumuhay sila na tila baga ito ay kanilang mansyon? I understand na marami yung mga nakakulong doon sa New Bilibid Prison na mga mayayamang tao. Pero paano nila maiintindihan, paano nila mararanasan, mararamdaman at makapag-reflect na sila ay nakakulong kung sila ay parang namumuhay sa isang palasyo, 'di ba? May swimming pool kompleto, may mga cellphone, lahat. And then yun yung pinagtatakaan ko na dapat siguro yun yung buwagin. Tanggalan ng special privilege ba tawag doon? Ayan. So I understand there are people, mga tao sila, pero sila ay nakagawa ng mga pagkakasala o pagkakamali. And dapat hindi sila ganito. Alright? So yun yung mga circus na nangyayari. So we really don't know. So dahil sinasabi kasi ni General Gerald Bantag na sinasabi niya planted ni Katapang with the participation of ay nako, nakakagulat to guys mga kaibigan. Hay